Hello, kumusta po tayong lahat? Welcome sa ating episode. Samahan na naman ninyo ako mga kaibigan sa araw na ito. Mga kababayan, si dating ombudsman Samuel Martires, may interview sila at natanong siya kung anong take niya sa pasaring ng bagong natalaga na ombudsman, Boying Remulla mga kaibigan. The past days, may sinabi si Ombudsman Remulla na meron daw secret decisions mga kababayan si former Ombudsman Samuel Martires. Ito nga patungkol doon mga kaibigan sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Natandaan ninyo yon? May linabas kasi si Ombudsman Boying Remulla na statement na sinabi po niya na mayroong secret decision daw si former Ombudsman Samuel Martires. Ito patungkol doon sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Actually, kaso ito na medyo matagal na. Nung CIMAC Party List representative pa si Joel Villanueva. Okay? Ngayon, to cut the long story short, dito na tayo sa pinaka pulot dulo ng issue na ito. May desisyon na dinismiss si Martires tungkol nga doon sa kaso ni Joel Villanueva. Question ngayon ito ni Ombudsman Remulla. Pakinggan natin mga kaibigan si former Ombudsman Samuel Martires. What is your take on what's going on right now? Well, I look at it as, as a diversionary tactic, as I said, to let the people in the meantime forget about the ghost projects, about the flood control anomalies. So, divert it to the secret decision, which there is no secret decision. The secret decision is just, yung bukang bibig lang ni Ombudsman Remulla. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day because you will never know what is really happening in the office of the ombudsman. Biro mo hindi mo alam anong proseso sa isang kaso. Kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman. Kaya kung wala kang gagawin, press con ka na mag-press con, wala ka talaga malalaman sa ombudsman. O yan. Wala. Di ba? May akusasyon kasi si Remulla mga kaibigan na yung desisyon daw ni Martires mga kaibigan ay tinago. Okay? Yung desisyon daw ni Martires tungkol doon sa kaso ni Joel Villanueva nung kanyang dinismiss, yung desisyon ay tinago daw. Sabi ni Martires, paano maging tago yan? Sa mga other interviews niya, sinabi niya, hindi naman may tago yan kasi na-record yan eh. At yung decision niya, meron pa silang communication doon sa Senate chairman nung panahon na yon, nung nilabas niya ang decision mga kababayan, at meron pang pizza, may oras pa, na sinabi ni, may other interviews na nakita ko siya, na sinabi niya, merong tinanggap yan doon sa Office of the Senate President. Paano maging secret yan? Ang hinala kasi mga kaibigan ngayon, ni Ombudsman, former Ombudsman Samuel Martires, ay ito isa sa mga diversionary tactic. Kumbaga, taktika para mailihis lamang po ang mga issues mga kababayan. Kasi ang issue ngayon ay nakasintro dito sa mga flood control, ghost project, ghost DPWH o unfinished, substandard project mga kababayan ng DPWH. Yun ang issue doon mga kaibigan. Kaya sabi niya, mukhang
di ba, tinanong anong take niya? Eh, sabi niya, mga kababayan, sa tingin ko, ano ito? Diversionary tactic ang mga ginagawa nila. Diversionary tactic ang ginawa sa ngayon. What pwede naman, di ba, ano bang naisip ninyo? Ako din, ganun ang tingin ko. It's not personal na ano ko ha. Personal na tingin ko para mailayo lamang mga kababayan sa totoong mga issue eh. Okay? Hindi pa kasama doon na para ang Senado, mga kaibigan, di ba, mawala yung mga taong napasama doon mga kaibigan sa unang nag-compose ng majority sa Senado. Isa pa yan. Di ba po? Para itong mga tao na ito mga kaibigan, talagang mawala sila sa politika. Kumbaga ano ito eh, politics of destruction. I-destroy mo yung opponent, yung kalaban, para kayo na lang ang mamayagpag. Di ba? Mga strategy, mga kaibigan yan. Pero, whatever it is, ang fact is that, ang kontrobersya, mga kaibigan, ngayon, ay itong mainit na issue ng ghost project sa mga flood control, mga kaibigan. And hindi pa yan, may mga naipasama pang mga bagong nakikita. Farm to market roads. Meron mga ghost project. Okay? Under this Congress, ng Congress na nagpundo, may mga ghost farm to market roads. Nakita ninyo yun? May inspection, mga kababayan, si DAR Secretary Tio Laurel. Pumunta pa nga siya sa may pumunta pa nga siya sa may Davao Occidental. See? Across the country, mga kababayan, may mga issues dito. Sa Leyte, sa Visayas, sa area, mga kaibigan, ni Congressman Martin Romualdez, meron din. Kaya ang tingin, mga kaibigan, ngayon, ni former Ombudsman Samuel Martires, sa tingin ko, ito ay isang taktika para mailihis. Okay? Diversionary eh. By saying diversionary, taktikang papalihis, papadivert. Kumbaga, imbis na dito ang focus, gustong ipapadaan dito, this way. Iyon ang mga sinasabing taktika pagpapalihis, mga kababayan. Ang totoo is that, kahit na anong gagawin, mga kababayan, ang taong bayan, naghahanap talaga ng katotohanan. Kung ano-ano na lang ang mga ginagawa, mga kababayan ngayon, wag naman po. Take the case. Meron na namang lumabas ngayon, mga kaibigan, na isang pangpatabon siguro to divert, if not to cover up, mga kaibigan, sa issue. Si Congressman Terry Ridon, meron na naman siyang ibang plano. Mag-iimbestiga na naman daw siya, mga kaibigan, dyan sa Dolomite Beach. Anak ng... Nasaan ang mga ano ninyo? Are you in a right track of mind? Ano po? Nung iniwanan ang Dolomite area, mga kababayan, napakalinis yan. Hindi na-appreciate lang yan ng Pilipino. Even mga former tourist, na-appreciate nila yan, mga kababayan. Sayang hindi minintain. Sayang. Sa totoo lang, sayang na sayang. Ang dami pang gustong magkaroon ng ganun sa ating bansa.
Pero inuna doon mga kababayan, kasi nga madumi ang area, ayun, nangyari na. Nalinis na sana, sayang hindi pinagpatuloy. Pera ng tao yan eh. Sana po, kahit na sinong administration, kung anong nagawa at nandyan mga kababayan, dapat ipagpatuloy. Sayang na sayang eh. This is not about credit. This is about services, mga kababayan dyan. So ngayon, hindi na maganda ang Dolomite Beach, mga kababayan. Sa rason na sila lang ang pwedeng magpaliwanag niyan. O anong nangyari? Ngayon gusto na naman paimbestigahan daw ni Terry Ridon. Anak na. Hindi pa nga kayo nakapag ambag ng magandang resulta. Ha? Doon sa maliwanag at talagang lantaran mga kababayan na korupsyon. Doon sana kayo mag-focus eh. Ha? Nandito na eh. Kung saan-saan pa kayo maghanap. Hindi natin tinutulan ha, kung merong gawin, sige go. Lahat ng sinasabi, mga kababayan na may mga bagong gusto imbestigahan, go ahead. Pero next priority pa siguro ninyo, uunahin muna natin itong malaking issue. Nakikita na talaga ito eh. Apparent. Nandyan yan. May witnesses. Ang problema, hinahabol pa pati witness, mga kababa. Ang witness pa ang hinahabol, hindi yung taong tinutumbok ng witness. Baliktad ang nangyayari na ngayon eh. Baliktad na ang nangyayari natin. DOJ, di mo na malaman, mga kababayan, pero I saw one of the interviews sa isang personnel, top-ranking person ng Department of DOJ I understand sa prosecution yon. At sabi niya, talagang may problema mga kababayan ngayon. At least, wala naman sigurong masama mga kababayan kung you have to admit na meron talagang, there is really wrong. And makikita naman talaga eh. So that, if i-fix itong mali, itong wrong na ito, by what? By prosecuting. Doon talaga sa mga sangkot. Huwag imbis na mag-imbestiga, ito pang mga taong lumalabas. Yun na nga, sabi ko sa ibang mga video episode natin mga kababayan, na imbis na mayroong pang lalabas na para bigay ng impormasyon, hindi na lalabas yun. Matatakot na yun. Kasi imbis na yung imbestigahan yung binigay niyang impormasyon, siya nang imbestigahan ngayon. Nasaan na tayo dito? Mukhang patras talaga tayo eh. Hindi ba po? Ayun. Anong sabi? Balikan natin yung sinabi ni former Ombudsman Martires. Para isang diversionary tactic ang ginawa ngayon ng bagong ombudsman. Kaya sabi niya, huwag kang magpa-preskon. You have to work. At may insulto yon. Kasi may sinabi si Ombudsman Martires, paano mo malaman yung anong nangyayari doon sa ombudsman kung you keep on making preskon? Di ba po? Nakakahiya. Di ba? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint, at paki-share and like naman po. Don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.